Kaya tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Panginoon sa gabi nito. Samahan niyo po ako sa Psalm 66, verse 1 hanggang 2. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya, parangalan niyo siya sa pamamagitan ng inyong mga amo. Purihin po ang sa ating Panginoon at samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay pumikit at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, we praise you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. At dakilan namin ang iyong pangalan, luwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, ikaw lamang may taas, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, ngayong gabi kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Gawin niyo po kami karapat dapat, Lord, sa aming pong paglapit sa inyo. Pakalinisin niyo po kami, Lord, ng inyong banal na dugo at gamitin niyo po mightily and effectively, Lord, sa inyong pong gawain. Lord, sa gabi nito, dinadalangin namin, Panginoon, ang gawain na ito. Kayong may taas sa gawain na ito, kayong magkaloob ng katagumpayan sa gawain na ito. Kayo mapapurihan, Panginoon, sa gawain na ito. Bless niyo po ang gawain nito, tatayo, Lord, para sa pag-aawitan. Gabayan niyo po siya, samahan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pag-awit, sa kanyang pag-aawit ng Panginoon, sa mga tutugtog, Panginoon, sa mga baka, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa. Puspusin niyo po ng banal na Espiritu ninyo, Panginoon. Gawin niyo po karapat dapat sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din, Lord, ay dinadalangin namin sa inyo na maghahati ng inyong mabuting balita, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. Puspusin niyo rin po siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Puin niyo po ang kanyang mga labi, Panginoon. Nawa ang kanyang mga sasabihin, Panginoon. Lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon. Ngayon mga mensahe nais niyo po ibabatid sa amin, Panginoon. At ganun din, Lord, sa lahat po ng makikinig, sa lahat po ng manonood, sa video na ito, kaunayin niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang pumilos, Lord, upang maunawaan namin ang inyong pong salita, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa. Gabayan niyo po ang patnubayan ng aming mga buhay. Kasabay din, Lord, na aming panalangin ito ay tinataas namin sa inyo ang bansang Israel. Kayo po ang patuloy na manguna sa bayan na ito, Panginoon. Kayo po magkaloob ng kaligtasan, kapayapaan sa bansang ito, Panginoon. Sa kanila po mga hinaharap na mga issue, problema, suliranin, Panginoon. Kayo po manguna at magkaloob sa kanila ng kapayapaan, ng comfort, ng kalakasan, Panginoon. At kayo rin, Lord, ang magkaloob sa kanila ng katagumpayan, sa kanila po mga laban sa mga nais na sumama sa kanila, nais na sumira sa kanila. Kayo po, Lord, ang magkaloob na katagumpayan sa kanila, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, ayon sa inyo pong kalooban. Ganun din, Lord, ay tinataas namin sa inyong bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga suliranin na kinakaharap ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin na kayo po patuloy na mamuna, mag-provide na provision ng mga pangangailangan ng aming bansa, Panginoon, sa kinakaharap na suliranin, lalo na po sa ekonomiya. Alam po namin na hindi nyo kami pababayaan. Kaya dalangin namin, Lord, sa inyo na kayo po ang patuloy na magkaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Sa aming mga pinuno, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang uri ng pinuno na meron kami sa aming mga bayan, Panginoon. Kaya rin, Lord, ang patuloy na manguna sa kanila, magkaloob ng knowledge and wisdom sa kanila pamumuno, Panginoon. At lalo't higit, Panginoon, ang takot sa kanila mga puso sa inyo, Panginoon, upang sa kanilang paglilingkod ay makaayon sila sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa video na ito, sa stream na ito, Panginoon, sa sino ang pumahabot ng stream na ito, nawa, Panginoon, makatok ang kanilang mga puso, Panginoon, upang sila nga po ay lumapit din sa inyo at kumilala, maniwala, manampalataya sa inyo, Panginoon. Muli, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyo pong pinagkaloob sa amin, sa pagpapala nyo, sa pag-ibig nyo sa amin, sa inyong kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, patuloy dalangin namin ang inyong pagsama sa aming pagbubuli-buli ng inyong salita at sa aming pag-uwi, Panginoon. Kayo pa rin ang aming kasama, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Kristo Jesus.
And ngayon naman po, ipangungunahan tayo ni Sister Ira sa ating pong pag-aawitan at susundan po ng paghahatid ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastor Edwin. Yan na, tayo po'y pabunin po natin ating Panginoon at awitan po natin siya. One for all plan. Forever, I will never be the same.
isasama po namin sa Panginoon sa mga Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi po ito. Tayo po ngayon ay dadako sa kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 4 sa pagpapatuloy po ng serye ng ating pag-aaral po. At ngayon po ay dadako po tayo sa verse 7 hanggang sa verse 11. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ito ng hindi mabigat sa loob bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabing ito. At yung topic po na ating pag-usapan ay meron pong pamagat po na Living in the End Times. Alam po ninyo, kapag tingnan po natin yung sulat na ito ni Apostol Pedro, doon pa lamang po sa simula na sinabi po ng kanyang mga salita, ay meron kagad kayong mapapansin yan. Kasi sinabi nga po ng salita ng Panginoon, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya kung mapapansin po natin, kumbaga sa dito po dinitil ni Apostol Pedro yung mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan na kung saan dahil malapit na daw po magwakas ang lahat ng bagay, ay nais po ng salita ng ating Panginoong Diyos o nais ng ating Panginoong Diyos na hindi na po tayo dapat mamuhay sa ating mga sarili, bagkus mamuhay po tayo sa ating Panginoon o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At alam po natin mga kapatid na ipinapakita dito, para mabigyan po natin ang kapurihan o kalwalatian ng ating Panginoong Diyos, sabi nga po ganyan ay mahalaga, ay pagtuunan po natin lagi ng pansin ang kanyang kalooban. Ngayon, ano ba yung mga pinayo po dito ni Apostol Pedro? Dahil nga po, sabi nga po ng salita ng Diyos, ang kanyang pambungad, malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay. So anong klase o anong uri ng pamumuhay na dapat natin ipakita po sa harapan ng ating Panginoon? Una, binigyan din dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, prayer that is serious and alert. Kailangan daw po, sabi niya ganyan, yung ating daw pong panalangin ay dapat maging seryoso at dapat daw po maging alerto po lagi ang bawat isa po sa atin. Kaya nga po, sinabi sa salita ng Panginoon, malapit na ang wakas ang lahat ng mga bagay, kaya maging mapagtimpi kayo, panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Alam ba ninyo, dito binibigyan diin po, kasi mayroong ibang translation po ang Biblia. Pero binigyan diin dito, sa pananalangin daw po, ay dapat daw po unang-una ipinakita niya to be in one's right man. At yung pangalawa naman daw po, to exercise self-control. Kaya po, mapapansin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kung babalikan po natin yung kanyang paalaala, sinabi po ng salita ng Diyos, kaya nga sabi niya, ihanda ninyo ang inyong isipan, gaya ng pabigkis ng baywang, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Lubos kayong umasa sa biyayang tataruhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Sabi po ganyan, kailangan daw po, pinakita po ng salita ng Diyos, maging handa daw po yung ating isipan at dapat laging itong maayos o merong sinasabing tamang kaisipan. At hindi lamang po yan, kasi kung mapapansin po natin, sabi nga po, kung hindi daw po tayo magkakaroon ng self-control, sabi nga po ganyan, ay baka dumating tayo sa puntos na mawala na rin po tayo ng panahon, ng oras
madalas po doon sa mga pangunahing tungkulin na dapat natin gawin po sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yan ay binibigyan din ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan bigyan ng panahon, bigyan ng oras, ang mga gawain po ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po pag pinag-usapan po natin yung personal nating pakikipag-ugnayan o panalangin po sa ating Panginoon. Alam po ninyo, sabi nga po ng Biblia, ipinakita po dito ng salita ng Diyos. Di ba pinag-aralan natin, di ba? Sabi nga po, Christian life is not only a walk but also a warfare. Merong pakikipagdigma, merong pakikipaglaban ang mga mananampalataya. Kaya po pinakita ng 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, stay alert. Maging alerto daw po tayo. Watch out. Maging mapagbantay. For your great enemy, sino tinutukoy dito? The devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya po yan ay ipinakita ng salita ng Diyos. Talagang ang diablo ay humahanap lagi po ito ng pagkakataon para po tayo ay masila. Para po tayo bitagin. Okay? Biktimahin. At alam naman po natin ang kanyang layunin. Sinabi po si John chapter 10 verse 10, ang kanyang layunin ay magwasak, pumatay. Yan po ay ipinapakita ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po napakahalaga na tayo ay dapat maging mapaghanda. Sapagkat alam natin yung kanyang job description, hindi po nagbibiro ang kaaway. Kaya naman tayo, bilang mga mananampalataya, dapat maging seryoso po tayo. Alam natin na ang panalangin po ay buhay ng mga mananampalataya. At napakahalaga po ito sa buhay ng isang Kristiyano, maging sa gawain po ng ating Panginoon. Sabi nga po ng isang mangarag, ang isang tao na kapag hindi nagpe-pray, hindi mo siya makapagpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Mahirap mabuhay at magpatuloy po sa Kristiyanong pamumuhay kung wala kang panalangin. At gayon din ang ministry. Kung walang prayer ito, hindi mo makikita nito ng buhay at ng kapangyarihan na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. So pinapakita sa Bible, sabi nga po, gagawa ng paraan ng kaaway para hindi ka mag-pray. Kaya po dapat lagi mapagbantay po tayo. At dito ay ipinapakita dito, hindi lamang po yung kaaway na kung saan ay na nais na tayo po ay gapiin, salakayin, kundi tingnan din po natin yung galaw na nakikita po natin sa ating kapaligiran. Now we are now on the last days. And because we are now on the last days, meron makikita kayong galaw ng kaaway. Lahat ng gawa ng kaaway, sabi nga po ganyan, gusto niya ay supilin o pigilan ang mga gawain po ng ating Panginoon. Yung ating Christian growth, gagawa ng ang kaaway upang hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. So kaya dapat tayo po ay laging mapagbantay. At dapat po mahalaga, sabi nga pong ganyan, tayo po ay dapat na laging nananalangin. Sapagkat napakahalaga po niyan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga po, pinaalala din po ni Apostol Pablo, sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 18, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, take note, lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, talaga kung ano man yung kinakaharap natin sa buhay na ito, lagi po tayo mag-pray. At humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu Santo. Sabi nga, lagi kayo maging handa, inulit din po ito ni Apostol Pablo, dapat maging handa, patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hiniran ng ating Panginoong Diyos. At kung makikita po natin, sabi nga po ganyan, isa pa rin po sa Luke chapter 21 verse 34 to 36. Dito po ay isang paalala po naman po na binigay naman po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, mag-ingat kayo, sabi niya sa inyo, na huwag kayong malulong sa labis ng pagkasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. At kung mapapansin natin, ito isang paalaala ng ating Panginoon. At dito, it was addressed, kanino daw po? Para sa mga Christian. Kasi kung mapapansin natin, bakit nagbibigay din ng ganitong uri ng salita ng ating Panginoong Hesus? Kasi po, posible na mangyari ito in the last days, malulod tayo bilang mga mananampalataya. Maituon natin ang ating isipan. Saan? Labis na pagsasaya. Okay? Paglalasing.
no, matuon ang inyong pag-iisip sa mga, ito medyo mabigat ito maaaring hindi nga kayo umiinom, pero yung sinasabing, ang tinatahak ng ating buhay ay more binibigyan ng emphasis yung sinasabing pagsasaya. Labis at sobrang pagsasaya. At kaya makikita natin may paalaala kasi maaring ito isang paalala sa atin ng ating Panginoon. Baka lagi kasi alam naman yan natin, di ba? More yung mga taong ito na binibigyang emphasis yung laging gusto na maging masaya sila sa kanilang buhay na ito, minsan hindi na nangyayari yung kalooban ng Diyos Ang nangyayari yung kanilang self-will, gusto bigyan ng kaligayahan lagi ang kanilang mga sarili. Sabi nga po ganyan, ito mabigat dito, maaaring hindi naman tayo naglalasing, pero posible ito na matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay. Ngayon na lamang po, because of meron tayong crisis, di ba, sa oil, nakikita natin, damay-damay po lahat yan At makikita niyo parang domino effect, di ba? Marami may nababalisa. Di ba bakit? Dahil sa biglang pagtaas ng bilihin, sabi nga nila, hindi yung kanilang pagtatrabaho ay talaga namang, sabi nga po, hindi sapat yung sweldo na tinatanggap po ng maraming mga Pilipino. At yan nga, dahilan, itong Labor's Day ay talaga namang marami nagwelga at talaga namang namamanhikan na kung saan ay mapapansin natin ay humakbang ang gobyerno sa needs o sa pangangailangan po ng mga kahilingan ng mga tao. Kaya kung mapapansin natin, bukod pa dyan yung sa mga personal na problema na tinatahak po ng maraming mga tao. Kaya nga po makikita natin, di ba sa Biblia, isa sa mga worries na kung saan ay inihaasig po ng kaawayan upang mawala talaga tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo magpatuloy po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po ng salita ng Diyos, sabi nga, mag-ingat kayo, no? Huwag mangyari sa atin ito, labis na pagsasaya, paglalasing, batukunan yung pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla, sabi niya, kayong aabutan ng araw na iyon. Na tulad ng isang bitag. Kasi pwede maging bitag po sa atin ito For example, darating si Lord. Pagkatapos na ituon natin yung ating mga sarili sa ganito mga gawain, sabi, ito naging bitag sa atin. At pagkatapos, ang mangyayari, na wala tayo kay Lord, sabi nga po ganyan, itong pinakamahirap na pangyayari sa buhay po ng mga Kristiyano. Sapagkat dati ng araw na iyon, sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi niya, maging handa kayo sa lahat ng oras. Di ba? Kasi hindi naman natin alam kung kailan babalik si Lord. Di ba? Kaya napakahalaga lahat ng oras, pinaghandaan po ito. Minsan nga, yung free time natin, ginagamit lamang po natin sa ating mga sarili. Pero dapat, maging handa din tayo. Kasi hindi natin nga alam kung kailan babalik si Lord. Diba? Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mga mangyayaring ito. Okay? At makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Kaya yan ay paalala po sa atin ng ating Panginoon. Una po, dapat daw po ay lagi tayo mag-pray at maging seryoso at maging alerto, okay, sa bawat gagawin po nating pananalangin. Okay, more binibigyan ng emphasis dito, yung ating prayer life. Yung pangalawa, pinakita dito isa sa mga dapat po natin gawin, a love that is fervent and forgiving according to verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ngayon, kung mapapansin natin, inulit din ni Apostol Pedro doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Kung babalikan natin yung kanyang mga salita, ay binanggit niya ang mga salitang ito. At kung mapapansin po natin, sabi nga pong ganyan, pagdating daw po sa sinasabing pag-ibig, ay mahalaga daw po ang mga salitang ito na dapat nating maintindihan. Sabi niya, nalinis na, o sabi ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kasi alam po ninyo tayo, no? Bilang mga mananampalataya, tayo po ngayon ay sumusunod doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sabi niya, naghahari na sa inyo ng tapat. Dapat daw po, dahil sa pagsunod niyo sa salita ng Panginoon, dapat daw po, ay sabi nga po, naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid.
Kaya sabi niya ganyan, ay dapat daw po makita ang katangian ng pag-ibig na ito. Maalab, taus-puso, kayong magmahalan. Kaya yan ay isa sa mga paalala po sa atin. Kasi kung makikita po natin, hindi ba sabi nga po ganyan, one of the great commandments ng ating Panginoon, una ito ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-isip at buong kaluluwa at lakas. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya naman dapat magkaroon ng manifestation ito sa buhay natin. Hindi ba pwedeng mahal mo si Lord, pagkatapos hindi mo naman iniibig ang iyong kapatid? Walang katotohanan kung makikita tungkol ko sa salitang pag-ibig doon. Kung nagmamahal ka kay Lord, dapat minamahal mo rin ang iyong kapatid. Diba? Kasi yun ang manifestation, yun ang evidence na tayo nagmamahal si Lord. Hindi magiging tama na mahal mo si Lord, pero ang kapatid mo namumuhi ka, nagagalit ka. Okay? Hindi tama yun. Kasi kung itong Diyos hindi mo nakikita, ay sinasabi mong iniibig mo. Okay? Tapos itong taong ito na nakikita mo na hindi mo maibig-ibig, paano magiging makatotohanan ng pag-ibig na ito? Kaya naman po ang Diyos po ay nagpapaalala po sa atin. Dapat yung manifestation ay makita ito sa pamagitan ng pagsasabuhay sa ating kapwa, itong salitang pag-ibig na ito. Kaya po sa Colossians chapter 3 verse 14, sabi niya, together with these things, the most important part of your new life. Sinabi ko yan sa ERV version. Okay? Sabi niya, the most important part of your new life is to love each other. Love is what holds everything together in perfect unity. Kasi sabi nga po, yan ang magbubuklod sa atin sa lahat, sa ganap na pagkakaisa. Kaya yan, dapat humiral talaga ang pag-ibig po, no? Kaya matagal na tayong mananampalataya. Mahalaga po, dapat maging maalab. Dapat daw po yung pag-ibig na ito ay taus-puso. Okay? At gayon din po naman, makikita yung tunay na pag-ibig kapag meron mang nagawa sa iyo na hindi tama, ay matuto ka namang magbigay ng pagpapatawad at huwag ka na magtatanim. Di ba? Kasi marami nagpapatawad. Hindi marunong magpatawad. May mga Christian talaga, hindi marunong magpatawad. O so, paano mo iiral yung pag-ibig doon kung hindi ka marunong magpatawad? Di ba? Paano iiral ang pag-ibig kung sakaling nagpatawad ka naman? Ang problema, hindi mo naman makalimutan yung masamang ginawa niya sa iyo. Kasi ang pag-ibig, sabi ang ganyan, kaya niyang patawarin ang kanyang kapwa at kaya niyang kalimutan ang lahat ng kanyang masamang ginawa. Ano example? Ang example dito, yung life ni Jesus Christ. Malaki ang atraso natin sa Kanya, pero inibig tayo ng Panginoon kahit na hindi tayo karapat-dapat. Diba? At handa niyang patawarin ang lahat natin mga sala, hindi lamang sa puntos ng patawarin, kundi handa din niyang burahin at kalimutan ang lahat ng ito. So ganun po dapat maging attitude po natin sa harapan ng Panginoon. So ganun din dapat ay pakita natin sa ating kapwa po. Sabi kaniyan, love that is fervent, maalab, mainit, and forgiving. Kaya din po naman, ipinakita ng salita ng Panginoon. Sabi niya, ang pagmamahal daw po ay pumapawi ng maraming kasalanan. Okay? So, purihin po Panginoong Diyos. Pangatlo, be hospitable without complaint. Sabi ganyan ng verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin niyo ito ng hindi mabigat sa loob. Alam po ninyo, yan ay isa sa mga attitude na dapat makita natin. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Makikita natin, maraming mga tao hindi nagpapakita ng magandang pag-uugali sa kanyang kapwa. Pero sabi nga pong ganyan, tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, ay mahalagang buksan daw po natin ang ating mga tahanan at sabi, huwag daw po maging mabigat daw po sa loob natin ito. Alam ba ninyo kapag pinag-usapan natin yung word na hospitable, sa Tagalog, ibig po sabihin yan, yan ay isang paglalarawan na sa mainit at magiliw at bukas palad na pagtanggap sa mga bisita. Diba? At sabi nga po sa ganyang uri po ng attitude, hindi na malayan po ng mga
mga mananampalataya ng araw, ang napatuloy nila, angel. Di ba? At yan, basa po natin sa salita ng ating Panginoon. Eh minsan, ang mga angel daw po, noong Old Testament, nagaan yung tao po sila. At pagkatapos po, hindi na mamalayan ng mga mananampalataya na ang kanilang kaharap pala, yung mga angel na sinugo po ng ating Panginoon Diyos. So, ang pinakamahalaga dito, sabi nga po, gawin nating attitude po ito sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Maging magilong daw po tayo at sabi nga bukas ang palad na pagtanggap sa mga bisita. Okay? At alam mo niyo mga kapatid, di ba, ayon sa ating kultura at kinamulatan, di ba kapag may bisita, dapat magpakita tayo magandang attitude, dapat maging magilong tayo sa kanila, hindi dapat mabigat ang loob. Ano kaya mararamdaman ninyo kung kayo isang bisita at mabigat ang loob na tumanggap po sa inyo? Di ba? Tanong ko sa iyo, babalik ka pa ba doon? Abay, hindi na. Di ba? Kasi hindi naging magiliw. Pagdadabugan ka, okay? Papakainin ka nga, pero magdadabog sa mesa. Okay? Ano mararamdaman mo? Tingin ko ba, ikaw, makakain mo ba inihandog sa iyong pagkain? O nilatag sa iyong pagkain? Tingin ko, baka magpaalam kang bigla. Di ba? Pero, tayo po'y Kristiyano. Pinag-usapan dito, ikaw'y Kristiyano na. So dapat ganun din daw po, ang attitude daw po natin ay dapat kung ano ang sinasabi po ng Word of God. At yan ay sinasabi po ng salita ng Diyos. Be hospitable without complaint. So, huwag ka na magreklamo. Okay? Noon ang mga dinadata ng bisita, natutuwa sila kapag sila'y dinadalaw ng bisita. Di ba? At nagiging magiliw po sila sa kanilang mga bisita kapag may dumarating. Alam po rin niyo yan ay isa sa mga paalala po sa atin ng Word of God sa last days kasi marami tayong makikitang mga attitude na hindi umaayon na po sa salita ng Panginoong Diyos, hindi nagiging magiliw sa mga bisita, ang trato sa kanila ay para bagang pasanin o pabigat. Kaya minsan ay yan, nakikita na po natin sa panahon natin ngayon. Now, sa Galatians, nagpaalala po si Apostol Pablo, according to Galatians chapter 6 verse 10, sabi niya, when we have the opportunity to do good to anyone, o bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, we should do it. Gawin natin ito, mga kapatid. And it is a command. Sabi nga po, ang utos ay dapat sundin. Pero meron siyang pasubali dito Una, binanggit niya dito, gawin na dito sa lahat ng mga tao. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao, gawin mo. Diba? At like ko sinasabi sa inyo, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, pero ka pa rin pagpipilian Hindi mo pagpipilian na gagawin ko ba ito o hindi ko gagawin ito. Ang gagawin mo sa pagpipilian mo ito. Okay? Mabuting gawin ito. Okay? Mas mabuting gawin ito, pinakamabuting gawin ito. So, yun ang pagpipilian mo ngayon. The point is, dapat gawin mo yung pinakamabuti. Amen? Okay, now, but we should give special attention, take note, sabi ni Paul, to those who are in the family of God, o believers. First things first, gawin mo ito sa kapwa mo mananampalataya. Pangit tignan, tumutulong ka sa ibang tao, sa mga unbelievers, pero hindi mo tinutulungan ang iyong kapatid sa pananampalataya. Naintindihan po ba natin ito? Nandyan pa po ba kayo? Amen? Okay, so dapat una mananampalataya. Kasi marami ako nababalita, gumagawa ng mga charitable works, lalo na ng COVID-19, talagang may mga namigay ng mga pagkain sa mga tao. Pero nakakalangkot, kuminsan yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya, nakakalimutan nila. Kaya sabi nga si Paul, kung meron man unang dapat unahin yung mga kapatid sa pananampalataya bago yung ibang tao. Amen? Amen? Amen ba kayo mga kapatid? So yun po nasabi ko ng Biblia. Kaya yun po dapat natin gawin. Sabi niya, but we should give special attention to those who are in the family of the believers. Now, take note po. Pero ang command sa atin ni Lord, talagang gawin na ito para sa lahat ng mga tao. Okay? Si Jesus, nagsalita po ng mga may tungkuli ng salita.
Sa Matthew chapter 25 verse 35 to 40, sabi niya, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Ang sabi daw po ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Ito po sabi ni Lord. Sasabihin ni Lord, tandaan ninyo nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko ito, sa akin ninyo ito ginawa. Yun pala yun, church. Kapag meron ka palang ginawa sa kapwa mo, ginawa mo pala ito kay Lord. Kung masama ang ginawa mo sa kapwa mo, ito meron ganun din sa Panginoon at meron kang hatol doon. Pero kung mabuti ang ginawa mo, ito ginawa mo sa Panginoon. Amen? Kaya kung gagawa ka ng, sabi, pagkakawang gawa, mabuting gawa, sabi nga mong ganyan, dapat ang mentality natin, ginawa mo ito kay Lord. Amen? At yun ang pinakamaganda doon. Sapagkat yun ang sinasabi ko ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang payo po sa atin ng Luke chapter 19 verse 13 according to New Living Translation, invest this for me while I am gone. Dito daw po natin i-invest yung ating mga sarili kaysa mga bagay na paggawa po para po mabuting gawain para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Pangapat, use your gifts. Meron tayong lahat kaloob mula sa Panginoong Diyos. Hindi ako naniniwala na walang pinagkalooban. Hanggang maaari meron bawat isa sa ating kaloob kay Lord. Kaya sabi ko ng Biblia, gamitin natin ang mga kaloob natin ito. Verse 10 to 11, bilang mabuting katiwala na iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay? Ang nangangaral, dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. At alam ba ninyo, sabi nga pong ganyan, sa Romans chapter 12 verse 6 to 8, sabi po sa Biblia, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Lahat tayo tumanggap ng iba't ibang kaloob. Walang Christian na hindi pinagkalooban. Dapat maintindihan natin ito. Tayong lahat ay tumanggap ng iba't ibang kaloob. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ating kaloob, okay, pagpapahayag ng salita ng Diyos, okay, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Encouragement po ito, no? Kung pagbibigay ng inyong kaloob, o pagbibigay naman daw po, ay magbibigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Kaya kung makikita natin dito, dyan pa lamang, hindi pa pwedeng hindi ka napagkalooban eh. Diyan sa binanggit po ni Apostol Pablo sa mga kaloob na yan, antimano dyan pa lamang, meron ka ng kaloob eh. Diba? For example, hindi ka nga nagpapayag ng salita ng Diyos, pero yung paglilingkod, diba? Tayo tinawag ng Panginoon Diyos para maglingkod. Di maglingkod po tayo. Okay? Hindi ka nga marunong magturo, pero meron ka namang gift na kung saan ay magpalakas ng loob ng iyong kapwa. Di gawin mo, bigyan mo siya ng payo na makapagbibigay ng lakas ng kanyang loob para siya makapagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Oo nga, wala ka naman doon sa point na hindi ka naman leader, hindi ka naman elder in church. Okay?
may kinalaman sa pamumuno. Pero, maaaring tinawag ka sa pagkakawang gawa. Diba? So, gawin mo ito na may kagalakan. Ibig sabihin, ano man ang pinagkaloob sa iyo ni Lord, gawin mo ito ng buong puso at may kagalakan na sa Panginoon ka naglilingkod. Okay? Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, ang paalala sa atin ni Lord, according dun sa sulat na ito, Titus chapter 2 verse 7 hanggang verse 8, lahat ng paraan maging halimbawa ka sa mabubuting ugali at maging tapat ka at magalang-galang sa iyong pagtuturo, nararapat na panalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni naman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapaya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama dapat sa atin. At ganyan po ay sa pampaalala, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Take note, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sapagkat yun naman po talaga ang nararapat po natin gawin. So yun po ang paalala po ni Apostol Pedro sa atin. Sabi nga, ako naniniwala ko nasa end time po tayo eh. At dahil sa nasa end time tayo, ipakita natin ang mga katangian ito bilang mga mananampalataya ng ating Yesu Kristo. Tayo po'y manalangin kayo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa ikabutihan sa amin. At Lord, tulungan at turuan niyo po kami lagi na isa katuparan ang mga paalalang ito na ibinigay po ninyo sa amin. Piling namin na patubayan niyo po kami na yung Santo Espiritu. Kung ano man ang mga kakulangan, Panginoon, na dapat pag-ibayuhin pa namin, ay tulungan at turuan po niyo kami at samahan. Hayaan mo, O Diyos, makita at mahayag ka sa aming buhay at dalangin namin na kami yung laging ingatan. At hiligpin po namin na lagi niyo po kaming samahan. Kasabay nito, Lord, digin po ninyo yung aming mga kahilingang panalangin. And Father God, we believe, Lord, na sa bawat prayer request namin sa iyo, kayo po ay tutugon sa lahat ng ito. At naniniwala din po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong pagtugon sa amin, lalo pang naahayag ang iyong pagka-Diyos, ang iyong pag-ibig, pagmamalasakit sa amin, Lord, ang iyong kapangyarihan. Kaya naman kami patuloy po nagtitiwala po sa iyo. Maraming pong salamat. At sa bawat prayer request na amin pong binanggit sa gabing ito, according to your purpose and will, Panginoon, mangyayari po at kami masasagot sa mga kahilingang panalangin nito. Yung mga kapatid namin merong karamdaman, ituloy niyo po sila, Lord God. And Father God, katulad ng iyong pinangako sa amin, sa latay ni Jesus, sa kanyang mga sugat, latay at dugo, Lord, ang kagalingan ay idinampi na po ninyo sa kanila. Maraming pong salamat, Lord God, sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha, the God that healeth thee. And Lord, ikaw ang mong bendisyon pagpapala sa bawat sa amin. O Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak at ingatan ng bawat isa. Pagpalain po ninyo ang aming sambayan niligtas. Pagpalain ng trabaho negosyo pinagkakitaan. Ibuhos mo yung masaganang pagpapala sukat walang kalagyan. Amin pong tinatanggap ang lahat na ito. Maraming po salamat. Sabihin niyo ang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at may pag-isa sa banal ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.